Bali magiging apat na lang yung bakal niyan. Kasi yung laki na lang nito ang kukunin namin. So yun yung lalagay natin para dyan sa poste ng railing dyan sa taas. So ito yung pinauna ko, preparation ng wall. Banggit ko na talagang unahin natin yung wall. Kasi ito yung pinakamahirap ng proseso. Bakit nga ba? Ano yung purpose niyan? Bakit nga ba kami nag-grind? At bakit nga ba nauuna yung wall na preparation ng pintura natin? So kung napapansin nyo na almost prepared na lahat ng wall namin. Ito sinasangal na lang, okay, ginagawa yung hamba. Maybe next week kakabit na. Bakit nga ba mahirap pinturahan ng wall? Bakit nga ba pinauna ko yung wall compare dun sa ibang mga gawain? Oy, update! Matan na eh. Oh. De, kinakating namin yung pang-ulam daw nila. De, biro lang. So, eto na. Bali magiging apat na lang yung bakal niyan. Kasi yung laki na lang nito ang kukunin namin. So, yun yung lalagay natin para dyan sa poste ng railing dyan sa taas. So, yan na yung gagawin ng tropa ngayon. Bunggol House project update natin, no? Napakaganda ng lugar. O, anihan, no? Okay. So, dito sa Solano, may Vizcaya project natin. So, railing na. Konkreto yung poste, tapos tubular yung railing niya o kaya gabay niya. So, ito yung sa may garage natin. Oops! So, ito, dadalhin na namin to sa kabilang lote kasi babakuran din natin yon. Yun na yung sabi ni Sir. Entrada natin, ayan, binuhusan na namin. Ayan. So, bali ito, sabi ko sa client natin, gigibay natin to. Tapos hanggang dito yan. Para yung rampa buo. Saka hindi yung mas mataas yung nandito sa harapan. Kasi magiging useless yung part na yan. Okay. So dito naman, nagbubuhos kami ng canopy. So ito may water drip yan. Sayang nga hindi ko na ipakita sa inyo. So yung sinasabi natin na may water drip para hindi dumiretso yung tubig natin dun sa may ilalim ng canopy. So pinag-usapan nga to, trending nga to eh. Ginawan pa nga to ng content ng mga ewan. So sabi nga nila wala daw purpose yan. Oo, sabihin na natin walang purpose, pero may purpose pa rin kung tutusin. Siguro sa iba walang purpose kasi hindi naman sila yung nag-design at hindi rin naman sila yung may bahay. Ang posible kasing mangyayari dito, kahit sabihin na natin na out of the design na, kung gusto naman nung client natin na magpalagay ng canopy, wala kayong magagawa. Okay? So hindi lang siya nakakadisgrasya, o kaya basta wag lang siya nakakadisgrasya. Yun ang ibig ko sabihin. Kaya nga yung mga yan, may abang po yan ng mga bakal. Sabi nga nila pinalusot ko lang daw. Ba't ko ipapalusot? Di naman ako yung gumagawa. Yung steelman kong gumagawa nun. Ibig sabihin, hindi ko po yan pinalusot kasi nga nakaabang na po yan. Kasi naka-indicate po yan sa plano. Ibig sabihin, nandun na po yun. Paglagay namin ng lintel beam, may nakabaon na po doon. Kaysa naman magbabarena kayo, lalapit nun, di sana bitak na. Kayo talaga, wala kayong mapuna na maayos. Nakakagigil. So, ito yung pinauna ko, preparation ng wall. Banggit ko na talagang unahin natin yung wall. Kasi ito yung pinakamahirap ng proseso. Panoorin nyo yan sa YouTube channel natin. Tingnan nyo ito, no? Ayan, Malikabok. So, mapapanood nyo yan. Ano yung reason kung bakit pinapauna ko yung pintura ng wall bago yung paglalagay natin ng ceiling. So, dahil ito naman ay dire-diretso naman po o kaya kontrata natin hanggang ma-finish. So ito yung paraan ko to make sure na hindi nakawaway yung magsisiling, hindi kawawa yung magtatile. Hindi, magsisiling muna, no? Kasi mahuli yung tile sa akin. Ano yung proseso? Papaalam ko rin sa inyo yan sa YouTube channel natin. O kaya yan, video rin ako for the update bago ko ibigay yung idea. Wall partitions para dito. Ayan na yung ginagawa ng tropa ngayon. Tapos bago kami mag-flooring. Okay? Yan, no? So, bakit nga ba? Ano yung purpose niyan? Bakit nga ba kami nag-grind? At bakit nga ba nauuna yung wall na preparation ng pintura natin? So, kung napapansin nyo na almost prepared na lahat ng wall namin. Ito, sinasangal na lang. Okay, ginagawa yung hamba. Maybe next week kakabit na.
para bago ma-finish yung wall natin. Pero syempre, isasabay natin yan, yung hamba dun sa totally pag-finish ng lahat-lahat. So, ito kasi yung pinakamahirap na portion ng pagpipintura sa mga bahay. So, sabi nila madali lang daw dahil ang gamit namin ay ganito, ganyan. Hindi na kami mag-grind. Kuskus lang ng paleta, ayos na. So, sa akin, hindi ko papayagan yun. So, sinusunod natin yung standard na pamamaraan. So, bakit nga ba standard? Ibig sabihin, marami namang mga paraan, pero para sa akin, ito yung mako-consider ko standard na pamamaraan natin dahil sa paraan na kung saan mas maging maayos yung trabaho, mas pulido, at the same time, mas makakagaan sa paggawa at mas maayos yung proseso. Dahil sa pagpipintura kasi ng wall natin, mahirap po yan. Sabihin ko sa inyo, mahirap po. Alam niyo kung bakit? Grind pa ho namin yan. Ito, curing time to. Antayin namin ulit mag-cure yan. Ito nga, medyo nagalit ako dito sa by parts na to. Dahil sabi ko sa tropa, parang kailan lang napalitadaan to? Parang after a week lang. So, ang ginamit naman nila dyan, Acritex primer. Pero sabi ko, meron pa rin katas yan. So, pinatigil ko dyan sa part na yan. Ngayon, papaantay ko yung curing time niyan bago ko ipapagalaw ulit. Ito nga, sabi ko, itutuloy daw nila na palitadaan na primeran, pero sabi ko hindi. Kasi kung napapansin nyo, may basa-basa pa yan. Yan. Basa pa yan. Ibig sabihin, wala pa yung sa curing time niya. O hindi pa niya na-meet yung cure niya. So, bakit nga ba mahirap pinturahan ng wall? Bakit nga ba pinauna ko yung wall compare dun sa ibang mga gawain? Actually, naka-prepare naman na tong ceiling natin. Saglit lang naman na kasi nantay lang naman natin to. Kasi yun ang unahin natin yung kanyang insulation. So, matatapos na yan. Insulator na ilalagay. Tapos kisame na kaagad. No? And then, tiles na kaagad. So, yan pa yung mga step by step na ginagawa namin. So, yung wall natin, pinauna ko dahil napakaalikabok. Napakaalikabok na kung saan, kung nasa finishing part ka kasi, ayaw mo na paulit-ulit mong nililinisan. Kagaya niyan. Inuna mo yung kisame, pininturahan mo yung kisame, tapos inuli mo yung wall. Ang nangyayari po niyan, kailangan mong balikan, nalinisan, o kaya i-retouch yung ceiling mo dahil maalikabok nga. So, ang wall kasi, more on concrete kasi. No, depende na lang yan kung double walling ang ginamit mo o kung ano man. Pero sa amin kasi double konkreto. So, mahirap yung preparasyon. Kasi yung preparasyon na binabanggit ko dito, hindi lang po yung sinabi ko kanina na kuskusin mo lang ng paleta yan, masilya na. Kagaya ng ganito. So, usually kasi ganito yung mga walls ngayon na uri, na klase na nauso na dahil sabi ko nauso kasi ang ginagamit na nila powdered na masilya, hinahaluan ng tubig, tapos masilya na, yun na yung panghabol nila. Pero alam nyo po ba na kapag ka hindi tama yung masilya, o sabihin na natin kung hindi naangkop yung masilya doon sa lugar na paglalagyan mo, magkakaroon ng problema. So sa amin, grinagrind namin lahat ng poste, biga, tapos yung wall natin. So grinagrind namin sa paraan na ganito. Tingnan natin. Yan. Ayan, no? So pinapagrind ko yon dahil mayroong bukol. So ngayon, yung bukol na yon, lahat ng mga portion dito maasahan mo na meron. Kahit sabihin na natin na magaling yung mason, ako kino-content ko man yan, pero aminado ako, sabi ko nga nun sa mga videos natin, hindi naman 100% na may lahat ng mga walls na to pantay na pantay. Pero ang kagandahan lang doon, yung preparasyon, maayos. Maganda yung pagkakapalitada, maganda yung tindig. Pero yung bukol, hindi mawawala yun. Meron at merong bukol yan. Hindi ko sinabing 100% na walang bukol yan. Kasi kalokohan na lang yon. Wala kang makikitang isang proyekto na ang wall nila ay 100% na maganda. Pagdating lang sa palitada. So, hindi yon. Kahit sino. Kung sakali man na meron, saludo ako sa'yo. No? Hindi kita hahamunin, kundi saludo ako sa'yo. So, yung paraan kasi ng pagpapalitada, usually talaga, mayroon at mayroong mga bukol yan. So, ngayon, ang ginagawa natin dyan, grinagrind natin.
kung napansin nyo yon, kung isipin mo, lahat to grind mo habang nagkikisame ka. So mangyayari ho niyan, marurumihan yung kisame, marurumihan yung lahat ng mga nandyan na nag-i-install o kung ano man. Kaya nga, ang inuna ko talaga na paggawa, etong wall niya. So make sure na mas maging maayos yung proseso ng paggawa natin. Kasi kung hindi mo isasaayos yan, ang mangyayari ho niyan, baka mamaya magasgas pa yung PVC ceiling mo sa taas. Tapos kung may pintura yung kisame mo, kaya ang gagawin mo niyan, i-retouch mo ulit yan dahil naalikabukan. So, yun ang problema. No? So, kung sa step by step naman, pwede mong sundin to yung paraan na to. So, sa step by step ng paggagawa ng finishing, pwede mong unahin yung, syempre, pwede mong unahin yung preparasyon ng wall. Kagaya nito. Ayan, naka-prepare na ho yan for finishing part. So, hindi pa yan may finish dahil wala pa yung hamba. So, nabanggit ko yan sa inyo kanina. So, ngayon, ang mangyayari po niyan, ang installation na mauuna, kung sakali po, preparation ng wall natin, kisame, no? Kisame, tapos preparation din ng pintura sa kisame. Tapos, pagkatapos ng preparation, lahat ng preparation, ibig sabihin na masilyahan na, nalihan na primeran na, and then, tsaka mo pagsabayin na i-finish o kaya pagsunurin na i-finish. Una mong i-finish yung ceiling, tapos i-finish mo na yung wall. Basta naka-prepare na siya, wag yung inuna mong finish yung wall, tapos susunod mo yung kisame, mangyayari naman doon, ang mangyayari, ulitin mo yan pag natalsikan naman yung wall. So step by step lang po yun. Ang mangyayari po niyan, preparation ng wall natin, yun ang pinakauna, no? Preparation ng wall, natapos ang masilya, natapos ang liha, natapos ang primer, naka first coat ka na ng kulay, nakapag-retouch ka na rin. So ibig sabihin, naka-prepare na po yun sa pag-finish natin. And then, nayari na yung kisame, tapos pipinturahan mo naman yung kisame ngayon, o kaya i-prepare mo naman na yun, o kaya itapusin mo na yun hanggang sa ma-finish. Tapos, isusunod mo i-finish yung wall, tapos bago ka mag-tiles. So ngayon, kung bago ka magta-tiles niyan, dapat meron pang isang coat na natitira para sa wall natin to make sure na kapag ka natalsikan ho yan ng semento diyan sa may wall natin, basta make sure lang na yung pagka-cuttings, lahat po ng pagta-tiles natin dapat sa labas. Kumbaga installation ng tiles dito. So para malinis, wala kang problema, iwas back job. So yan po yung isang bagay na po pwede ko i-share sa inyo. So syempre, sa kisame, habang ini-install yon, kasabay na yun na electrical. Okay? So, kasabay na yun na electrical, paglagay ng pagbutas ng mga para sa ilaw, pin lights. So, hanggang sa ma-finish yun, bago ka mag-proceed sa wall finish, tapos mag-iwan ka ng isang coat pa. Pag natapos yung tiles naman, bago ka mag-finish ng wall natin. Kaya nga, lagi kong binabanggit, pinakahulit sa lahat, na pipinturahan mo talaga rin, ay wall din lang. Kasi yan, lagi mong nahahawakan, lagi mong nadadaanan, lagi mong nasasagi. So kapag ka may mga tungtungan ka o kaya may mga ladder kang ginagamit, tumatama. So ang mangyayari po niyan, magiging mauulit yung gawain mo dahil sa paraan na mali. Kasi kung inuna mo yung wall, dahil sabi mo, madali lang naman punasan. Oo, madali lang punasan. Pero paano pag yung pinampunas mo na-aksidente na yung pangpunas mo, merong Acrytex primer? O kaya naman sabihin mo, ay Acrytex reducer, di naburay yung pintura mo. Nagasgas yung pintura mo. Pagka yan, nakita mo lamat, ang pangit na. So, ganun lang. Isipin natin maigi. So, mas madali at mas maintindihan mo kung nasa parte ka ng finishing part. Okay? So, yan lang mga kamastano, magandang araw. And syempre, papakita ko na rin sa inyo yung mga ginagawa dito. So, ito may mga ilaw to. Yan, may mga ilaw yan hanggang doon. Yan, nabanggit ko nga doon sa electrician natin, sabi ko, dapat di na sila naglagay sa likod kasi wala naman sa plano. Pinatanggal ko. Kasi ito, may ilaw yan. Hindi ako nagpalagay dito ng junction box. Alam niyo kung bakit? Hindi ako nagpalagay ng junction box dito dahil kahit na anong surface pin light na ilalagay mo dyan,
It's either maliit, 3 inches, 2 inches, 5 inches o kaya 6 inches. Madali na lang ho maglagay niyan. Kasi ang wire na lang ho naman nun, kung sakali, papasok mo lang o kaya naman maluwang pagka surface pin lights. Alam naman na yan ng karamihan, lalo na kapag electrician ka talaga. Tapos yung mga connections na ho niyan, doon na mismo. Gumamit kayo ng mga yung ang tawag nito, yung terminal clamp. Yun ang gamitin mo kaysa yung kumbaga ipipigtail mo pa o kung ano man, no? So yung mga yun, paraan na natin yun na ginagawa. Kaya kasi pag naglagay ka ng junction box yan na malaki, 4 inches, tatakpan mo ulit yun, tapos lalagyan mo ng pin light. Yung nilagay mong pin light 2 inches lang, di wala na, paktay, no? Awanin na. Okay, so ayos. So sa likod nun, na-prepare na rin yan sa pintura. Ito cantilever yan sa may part na yan. Actually may nakatago dyan na bubong. Tapos ito yung downspout niya. So ipapabox ko na lang yan. Hindi ko papapalitadaan. Para if ever na may kailangan i-trouble o kaya kailangan ayusin. Kasi ang gamit niya, sabi ko nga, kahit na napakagandang gamit po niyan, meron at merong time din naman na bibigay. Yung kumbaga may mga, siguro may lalabas ng mga leak doon dahil kumbaga rumupok na yung PVC, so mga ganon instances. So maintindihan naman natin yan kung talagang malawak yung pag-iisip mo, kaysa naman yung sabihin mo na imposible yan, o kaya sabihin nila akala ko ba lifetime. Walang lifetime. wala ngang forever na, bro. Okay.